of this gospel, I was made a minister according to the gift of God's grace, which was given me by the working of His power. To me, though I am very least of all the saints, this grace was given to preach to the Gentiles the unsearchable riches of Christ, and to bring to light for everyone what is the plan of the mystery hidden for ages in God, who created all things, so that through the church the manifold wisdom of God might be now made known to the rulers and authorities in the heavenly places. This was according to the eternal purpose that He has realized in Christ Jesus our Lord, in whom we have boldness and access with confidence through our faith in Him. So, I ask you not to lose heart over what I am suffering for you, which is your glory. And sa 4, kutob lang tadra sa 3. No? Therefore, a prisoner for the Lord, urge you to walk in a manner worthy of the calling to which you have been called, with all humility, gentleness, with patience, bearing one another in love, eager to maintain the unity of the Spirit and the bond of peace. Amen. Magamputa Ginoo, salamat o Dios sa imong gugma. Salamatan ka namo o Dios sa grasya ug sa kamatuoran na naami Ginoo nga ginasimba, naami Ginoo nga ginaalagaran, nga labaw sa tanan. Naami Ginoo nga omnipotent, omnipresent, ug omniscient. Ginoo, ikaw nasayod sa tanan, bisan pa man sa kinahilagman sa mong kasing-kasing, ikaw nasayod ana Ginoo. Ikaw nasayod sa laraw sa mong kinabuhi. O Ginoo, padayon kami nga magasalig, padayon kami nga magatuo, o padayon kami Lord nga magasimba dra kanimo. Ug samtang kami maminaw sa imong pulong karon, padayon ka nga mag-usap sa mong tagsa-tagsa nga kasing-kasing, padayon ka nga mag-usap sa mong tagsa-tagsa nga kinabuhi. Dalaygon ka o Dios sa walay katapusan, mo kanay mong ginaampo, ginapasalamatan sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Sige, tuta. Sige, kung nabantayan ninyo, wala nga ito ang pastor karon kay gi-invite siya dito sa Tagum. Mapas na dito sila karon. So, okay na ba sa inyo ha? Dire karon, okay na ba mo? Amen. Maayo ba ang Diyos sa inyong kinabuhi? Overwhelming kasi at Lebe sita mo gano'n, introduce ko. Apuan sana ko ng pastor. Sige, no? Ephesians chapter 3, verse 7 to 12, o Ephesians chapter 4, verse 1 to 6. No? Kining book sa Ephesians, kasabayan siya halos siya gisulat sa libro sa Colossians o sa Philippians. No? Mo niya gitawag nila nga prison epistles, or kumbaga gisulat ni Apostol Paul na siya dito sa prisuhan. So, kung basahon na ito ang libro sa Ephesians, sa previous chapter ato, si Apostle Paul naghisgot sa chapter 1, sa chapter 2, all about spiritual blessings, kung sa mga panalangin na naangko na ito, ikataraas sa Ginoo. Okay, kadua, dire sa chapter 2, gingon niya dito ang we have been saved through Christ. No? Giluwas ta dara sa Ginoo, pinaagi kang Hesukristo sa pagpalansang niya sa cross para sa atua. Ug kana grasya na. Ug karon ingon sa diri sa verse 11, chapter 2 verse 11, padulong na dito sa chapter 3, no nga we are now alive in Christ. Dati nga patay ta dira sa itong mga sala, karon gibuhi na ta sa Ginoo, alive now in Christ. Amen. No, so this book of Ephesians was written all about mga 60 years to 62 years pagpamanog kamatay ni Jesus. So medyo dugay-dugay siya, no? And now Paul talked about the grace of Christ again sa chapter 1. Nag-discuss si Apostle Paul ito, grasya sa Ginoo, and what He has done on the cross para sa itong personal na relationship. Pasensya kayo kay kanang giubong ko tapos isipon. So, para sa takaroon kanang
hinayay sa ta, hinayay. So, all about the grace of Christ and ang atuang personal relationship dira sa Ginoo. Ug diri karon sa atong gibasa sa chapter 3, nagisgot na siya all about sa gospel. No, unsa di ay ang gospel nga imong gituuhan. Sige daw, pangutan-a daw imong kaugalingon. Unsa ba ang gospel nga ako ang gituuhan? Unsa ang kunod sa ebanghelyo nga ako ang gituuhan? So naiuban ng mga relihiyon, ngayon sila nga parihara ta Ginoo nga gialagaran. Di ba kasi nakadungog ka na parihara ta og Ginoo, pero ang tinuod dili ta pareha nila og Ginoo. Siguro natay ka parehas kay acknowledge sila dara sa God the Father, but then naay difference. Naiuban ng mga relihiyon nga dili na inhon si Jesus isip usa ka Ginoo. Napayuban nga relihiyon nga apil lang Holy Spirit kay power lang na siya. Moto, naiuban ng mga relihiyon nga ang gihuna-huna nila ang Holy Spirit, power lang na siya sa Ginoo. Muna siya ang hinungdan ng mga istorya dira sa Ginoo tungod kay gidagaan tag power. Mga uban, pangayon balik ang Holy Spirit kay nawala ilang power. Ana. So, moto siya grasya sa Ginoo atong relasyon dira sa Ginoo ug ang gospel dira sa Ginoo that we believe. And then paghuman niya hisgot dira sa gospel nga atong gituuhan, dili na siya karon, dili siya chapter 4, dili na siya nilanting sa church. No, dili na siya nilanting sa church. So from adoption, no, from the adopted dira sa Ginoo, bits ngano kinahanglan mo tang adapon sa Ginoo. Tungod kay anak ta sa anak ta sa kaaway, lang, no? Anak ta sa kaaway sa una, no, nagpakalulong ta dira sa sala. Puguman sa adoption there is salvation. Amen. No, naay kaluwasan gihatag sa tuwa kauban ang spiritual blessings. Para asa mo din kaluwasan, para asa mo din adoption, para asa mo din being alive in Christ. Para asa din ato ni buhaton. Para asa din ang purpose ani. Wala ba mo naka-question ana sa inyong self? Para asa man yung giniwas ko? Tunugan at may kinon. Okay, good na siya. Pero, kanang makaluwasan nga gihatag sa itong matag usa, gamiton ato na siya para magkahiusa para dira sa mission sa Ginoo. Amen? No? Gitawag ang simbahan para sa mission. In unison, magkahiusa. So, ang title sa among share dira sa inyo karon is The Purpose of the Church as a Body of Christ. Kabalo naman ka sa imong purpose, isip ikaw nga niluwas ka sa Ginoo para mahimantala ang iyang labihan ng ngalan sa kalibutan, karon unsa din ang ato ang purpose as a church ug nganong nabuo man ta as a church. Kinay uban simba sa balay. No? Kiwan simba sa balay pero lahi gitong gitawag ta diha sa simbahan. Kaya wala na lang ta gibuhat ang simbahan kung pasimbahon ang reta sa itong balay. Di ba? So, what is the purpose of the body of Christ as a church? So, ato ang obserbahan diri sa atong gibasa nga ang main purpose dira sa church isip ikaw, no, ako simbahan ko, ikaw ay ako parte ko sa simbahan, ikaw parte ka sa simbahan. Kung maghiusa ta, isa na kanimo ka simbahan. Amen. So, the main purpose of the church is to make God known. Kung usa ako ang purpose isip isa ka individual o ang imong purpose isa ka individual, ato na siyang isahon aron mas mapusog ang ato ang purpose. Dili mas mapusog ha kanang wala mas kusgan daghan. Dili nga para mas madali nato or para mas pugpunta sa pag-fulfill dira sa purpose nga giandam sa Ginoo para sa atoa. So karon mo ni nagpamatuod nga walay Kristohanon nga nag-iya-iya. Amen. So, ingon po diri sa Apostle Paul no, sa chapter 4, diriya, a church that walks worthy of his calling. No, therefore, a prisoner for the Lord, I urge you. Kining word dili nga you, dili na ikaw, dili na imong pamilya, dili na imong igsuon, dili ka imong barkada mo din. You, kamo dira, Church of Ephesus. Kamo dira, walk in a manner worthy of the calling. So, walk worthy, that means ang walk dira ang pasabot, di ba? Kada adlaw ta naglalakaw, no? Ang pasabot dira ang walk is that to walk daily sa matag adlaw. So atong subod, no? Therefore, a prisoner for the Lord, kamo dira mga taga Ephesus, lakaw kamo to sa matag adlaw
adlaw nga worthy dra sa tawag sa Ginoo sa inyong kinabuhi. So Apostle Paul encouraged the Ephesus nga maglakaw sa matag adlaw nga worthy sa tawag dra sa Ginoo sa ilang kinabuhi. And ang katalo, a church that is united. Isa na yung mataas o gamot na unity at Life Church. Amen. No? Dili lang sa activities. Usahay kay, yung tayo united sa activities. No? Usahay kay, gamay na yung lihok pa. No? Dili lang sa activities, but mostly in prayer. Kamusta ta sa prayer meeting? Amen. Di ba? Kamusta ta sa prayer meeting? If we are living in unity, ampo mo sa balay. Lagi, sabi na natin ang ampo sa balay. Pero lahi, lagi ng ampo ta sa simbahan, kauban ng mga igsuon. Dili lang sa activity, sige, support sa activity. Okay, lagi ng support sa activity, pero lahi, lagi itong naaka. Lahi, lagi itong lahi ng kusog, no? Apilog alsa sa tubig, no? Apilog donor sa trucks. Lahi, lagi itong lahi nga na. So, a church that is united, dili lang sa chat, dili lang sa mga uban ng bluton apan, mostly dira sa pag-ampo, nagkahiusa dira sa pag-ampo. Amen. And a church with humility, gentleness, and patience. Ang simbahan nga na ay pagpaubos, dili garbuso, sa gentleness kanit sa to natin tabulong ko Bisaya sa gentleness. Maaghop, pag maaghop, no? Gentleness, pag maaghop, patience, pailog. Ganun kini mang tulog yung una, humility, gentleness, and patience. Nga naman, kaya kung wala tayo pagpaubos, kung dili ta maaghupon, o kung dili ta mapailubon, dili na to, kining word dili nga forbearance, bearing with one another in love, dili na to kayo mabuhat. Lain kayo ng tayo, tinabangay itang tanan, pero kitang tanan, kayo nagpataasay. Na tinabangay itang tanan, pero kitang tanan, nagsiningkahay. Na tinabangay daw kinuhatay itang, kunuhay itang tanan, pero lahi-lahi na ginabuhat. Nagagawod. So, dili ingana ang church, nag-ingon ni Apostle Paul. Dapat ang matag-usa sa atua, na di pagpaubos, mapaaghupon, naipag basta gentleness, no? Na gentleness. O pagpababa. And especially, humility ay kanang patience, no? Pailom sa matag usa. Siguro na ay mga words nga oppressive sa uban, maka-hurt sa uban, pero gi-encourage ni Apostle Paul ang Ephesus nga, kanang kalmahin ninyo, kalmahin. Pagsilagtanay mo sa matag usa. And lastly, a church that is eager. Kung sa Bisaya ang eager ganit sa verse 4. Ay, verse 3. Kung ang verse 3 dara? A church that is eager to maintain the unity. Kung saan dara sa Bisaya? Kanang eager na word call kanang sa una. No? Eager to maintain the unity of the Spirit in Christ. Dapat naatay ka kanang kahangawa sa itong kasing-kasing ba nga pagdili ka na united ang isa kasimbahan ka ng murag masubok ganita. Kaya nga naman dapat kita ang naay kasing-kasing magpasigugda ba mag-una dara sa unity dara sa simbahan. Especially sa itong mga leaders, no? Eager to maintain the unity in the Spirit. Dili lang unity in words. Sige, usay mo plano dra. Okay pa anak, usay mo plano dra. Okay pa anak. Pero pag abot na sa application time, wala na tayo unity. Usahay. Panagdait. Unity, panagdait. No? Tama, no? Usahay, wala na tayo. Unity in words na tao, but then wala tayo unity, usahay in action. Of unity of the Spirit in the bond of peace. So si Apostle Paul diri naghatag sa ato kung asa ta nga mga aspeto sa ato ang pagkakristohanon ng kinabuhi magkahiusa. No, nadara sa verse 4 hangtod sa verse 6 sa chapter 4. No, una, there is one body, simbahan, and one Spirit, which is the Holy Spirit, just as you were called to one hope which is Jesus Christ, that belongs to your call. One Lord and one faith. Mo na giingon lahi pagtuo, no, dili lahi lang Ginoo kung lahi lang pagtuo, no?
one faith, one baptism, one God, and the Father of all. Isa lamang ang Ginoo sa tulo ka persona, no? Who is over all and through all and in all. Amen. So, dara dapat nga mo na ang primary, no? Mo dapat na ang primary nga mga butang nga magkahiusa ta. Isa lamang ta og pagtuo, isa lamang kita og Ginoo, isa lamang kita og kanang gituuhan nga gospel. Lain po kayo nga lahi mo Jesus, nga isa tag simbahan. Di po pwede. Di ba? Maso na ito pagka-unity, anak. Di ba? So, Paul gave us a particular areas of oneness. No? In this area, there must be oneness. So, Apostle Paul, gisulat niya ni letter of Ephesus. Ang Ephesus mo dako ka siya nga, dako ka siya nga syudad. Kumbaga, kung sa Tago, mas dako pa siya dara sa Tago. And a large city with different races. So, ani nga tayo, sa Ephesus, dili nga Hudyo talaga ang nagpuyo. Kumbaga, kung ato siya ibutang din sa itong context karon, dili lang tanan, kung ba, kanang laylahay o kanang sa kinabuhi, laylahay o stand sa life ba? Na iba na iminyo, na iba na byuda, na iba na asawa, na iba na dalaga, na iba na pamilya. Anak, grabe kahalo-halo ang nasa Ephesus. Napagay mga Hintil o mga Hudyo. Draa. Apan ingon si Apostle Paul, nga bisan pa mang nagkalahi-lahi mo, giingnan niya nga, usara mo dara sa Ginoo. So kita church dre, bisag nailahi mo siguro tag kanang baruganan sa kinabuhi dre, nailahi mo siguro tag kanang stand sa life dre apan we are encouraged and we are being reminded by the word of God nga isa ra gid kita dara sa Ginoo. Pero ngano maglahi mo? Diba? So, a diverse community encouraged to become united in Christ as a church. Dili lang as a life group, dili lang as a warriors, as a kadosh, as a Esther, o dili as a church lagi. So, may pulos atong pagpahiusa diri sa simbahan kung lahi mo dita. Usaw na ito paghiusa diri sa simbahan kung dili mo dita mo suporta. Diba? Sakit kayong word karon, it's because mo nakita sa simbahan na to, usama na to, nilagay ko sa po na to. Di ba? So, if naay mga butang sa to, dili karon nga, lain mo na. So, let's have this open heart na mag-accept. Igo ang itang tanaran niya, bisag ako, ito na meeting ka rin. Spinla ko. Di ba? So, this is a large city with believers being reminded that Christ has renewed them. Unta, dili na itong limalimtan, nami isa ka maestro unta, ang sabda na ito na. No, sige na balik-balik, unta, ang sabda na ito na. No? I hope mag-gets na ito na ito. Unta, ang sabda na ito na. No? Reminded that Christ has renewed us. Giusap na dara sa Ginoo, giisa na dara sa Ginoo, o karon gidasig ka sa pulong sa Ginoo karon nga maghiusa dara kauban sa imong mga igsuon sa simbahan. Dapat ay kasing-kasing na namin church. Amen. So, kining word dili nga eager, nag-iingon ni Apostle Paul, primarily, giingon ko diyan sa simbahan. Dili niya giingon sa isip, sa isa ka individual. No? Kamu as a church, dapat eager gid mo. Dapat kung naay nagluya nga isa daraan na to kay suon, ayaw na to pasagdaan. No, ay word ana sa dili na to i-hush, hashing ba? Nagluya siya. Kung naay issue sa church kay dili na sa nato ng tandugon, ba? Dili taga-ana ba? Pero dili kay nato tandugon, dili na to i-resolve dayon ang gamay na problem ba? Ang gamay na kalayo. Mo nang image yung giingon sa mga maestro diri. Pagka na siya, for example, sa bulbuboy, kanang nagdilaab siya tungod kay na siya kasuko. Tabunan sa bulbuboy. Pag diri na po sa pitas, naglalain na po, nasilot, nagbuilo na po. Tabunan. Hantod nga kung halos tanan ang nakalain diri. Wala, silaaw ng simbahan. Bungkag ang life church. Wala na kasinabtanan ang life church kay na-issue diri, na-ingana diri, hindi pa kasinabtanan diri. Church, we are called to really face those things. Dapat natin eagerness. Nga kung saan man ang kasilong sa isa, dapat saan man ang matabang dara sa imo.
dili kay hayran mo na leader naman ka. Dili ingana. Samot na sa mga bago pa diri sa simbahan. Samot na sa mga bago pa nato nga kauban diri sa simbahan. Kung na sila yung mga tabang, kung na yung mga tabangon na sila when it comes to their faith, when it comes to their spiritual life, ato gidapat ka silang tabangan. That's why nabuo ang life group para ana. Para sa ginagmay ng mga issue, dili na maabot sa simbahan pa. Para sa life group lang daan, ma-resolve na daan ang problema. Sa daraan lang sa inyong panagtapok, maano ba, mabubuan na dahil ang kalayo ba? Amen. So, isip kita, isip ikaw, isip ako, nga parte ang nalawas ni Kristo, dapat mag-cooperate po ta. Amen ba, church? There must be a cooperation. Silent sa church. Cooperation lang naman. Kita no? Amen. No? Ito kita ni. No? We can see that they are reminded. So, ano nga tayo sa Ephesus? Wala pa yung wala pa yung gubot, wala pa yung ano nga tayo, wala pa yung panagbingkin, wala pa yung mga false prophet nga nangato, wala pa yung mga mga minik, mga propeta, wala pa yung mga ingana. Unlike sa Colossians o sa Philippians, sabay man sila. Pero ang Ephesians diri ang arang-arang ng sitwasyon kay ingon si Apostol Paul diri samtang wala yan nga word ba samtang wala pa mo nagkapikilay dira remind mo daan nga dapat magsilantanay mo, dapat magpaubsanay mo, dapat magtinabangay mo ara kay ang uban ng good nga church ali nga times that nanay mga dili na maayo nga sitwasyon. So ana si Apostol Paul kawa dira Life Church samtang okay pa yung kuan, okay pa mo dira sa Ginoo, okay pa yung mga relasyon. Ano, i-maintain niyo na dapat namang eagerness kay i-maintain ang unity dira sa inyo. So ingani giingon ni Apostle Paul, no? Giingon ni Apostle Paul dira sa Ephesus, no? So he described the head of the church. Again, itong i-review. He described the head of the church, which is Christ, the salvation of the church, which is in Christ, and now the call for unity in the church. Again, wala lang pagiluwas sa Ginoo para magkadaiya. Wala lang pagiluwas sa Ginoo para mag-iyahanay, iyahay kaluwasan. Amen. Hallelujah. Isa-isa. Iyahay kita kaluwasan, pero dili dapat ta iyahay og lihok. Dapat isa lang ta og lihok para sa kaluwasan pud sa uban nga tawo. Amen. No, dili maglain-lain o maglahi-lahi. No, maghiusa sa pulo sa pag-unite sa atuan ni Kristo kung iyahay ra di punta. Amen. No, klaro kay sa iyang pulong, you are united in Christ. No, giusa na ta isip isa ka simbahan dira ni Kristo. And hindi na ito makita po sa Acts, diba? Ang Acts ang isa ka example sa gwapo nga church. Grabe ka kanang ang pamuhat sa Ginoo nga church. Wala ginato dito nakita sa Acts nga nagbinibulit evangelism sila Apostol Paul, diba? Nagbinibulit evangelism sa Acts. Katong ibaligya nila ilang mga kabtangan, yan ipanghatag sa mga widows, sa mga kabos. Binibulit evangelism to, ilang giampuan, ilang gisaminawan abot sa puno sa Ginoo. So, wala talaga kita dito nga ang sila Apostol Paul binibulit evangelism, yung uban kay wala nagsilpon-silpon ra wala. Dili ito makita dito apan sila na ay eagerness in the church, na ay eagerness ug na ay kasing-kasing nga maghiusa dara sa pagpamuhat sa bulhaton sa Ginoo. So by reading and seeing the condition of the Ephesus, unsa atong ma-apply ani sa itong kinabuhi? Unsa atong makita ani nga dapat na ko isundugon. Usay nakita nato diri sa atong observation ganina, sa atong interpretation ganina, unsa atong application ani? Unsa ang pwede ma-adapt sa Life Church diri? Unsa ang pwede nga makuha nako diri? Ephesus in our context right now is different. Tapo kayong Ephesus, pero naghiusa sila. Syudad ng Ephesus, grabe ka na po ang syudad ng Ephesus, pero naghiusa sila. Kita diri municipality lang ta. Samot mga dapat maghiusa ta. Amen? Amen. So, what can we see on kung sa ang ato ang dapat nga ma-apply o kung sa dapat ang atong ma-learn ani? So, sa chapter 3 sa verse 7, of this gospel I
was made a minister. Yung si Apostle Paul, ako nahimo kong minister, nahimo kong witness, nahimo kong servant, nahimo kong alagad, agalod, dara sa Ginoo. So we are being made as ministers, church. Ang ministers, dili mo puyok sa balay. Ang minister, magawas. Ang minister, dili lang mag-serve sa church. More than paana ang pagiging minister. And remind their church na dili kita ang naghimo og servant sa ato ang self. Dili kita ang paggamit ko dara sa Ginoo. Dili tungod na sa grasya sa Ginoo nga nung nahimo ta nga minister. And grabe na ang grasya, dapat kinatang ka sa Ginoo, dapat impyerno ka. Pero gigamit ta dara para sa imo naton. Kita na ang naisala, kita na dapat ang paninglon, pero kita pag kita gidagaantas. Kita pag ang gidagaag pribilehiyo nga mahimong anak sa Ginoo, nga mahimong minister dara sa Ginoo para isangyo ang iyang grasya. So, natay misconception na sa church natay misconception na sa pagiging kaning word nga minister, kining word nga life ministry, kining word nga servant. Natay mga misconception ani sa abi lang nato nga tama lang sa pag-serve dara sa church. Abi lang nato nga dara lang taman. So giluwas kita aron mag-alagad sa Ginoo sa matag adlaw. Dili lamang kini nagpasabot nga mosimba or mo-involve ta dara sa mga buluhaton sa Ginoo. Apan kini nagpasabot nato nga maipakita dapat nato sa mga tao sa atong palibot nga ang Ginoo naa na nagpuyo sa ato ang kasing-kasing. Di ba dili nato ginapa-serve sa life ministry katong mga bago pa nga mga niluwas na sa Ginoo. It's because work in progress pa. And the moment nga makita na sa itong pamilya nga nanay kausaban dara sa itong kasing-kasing, kana na nga panahon, kana na nga time, nahimo na kang minister, anak. And church, dili na ito kinahanglan nga mag-involve sa ministry para mahimo tang minister sa Ginoo. Pwede ra nga dili ta involve sa mga buluhaton sa simbahan, basta involve ta sa buluhaton gawa sa simbahan. Dapat involve ta dara sa mga buluhaton nga masangyaw na ato ang pulong dara sa Ginoo. Okay man nga dili ta mag-media, okay man nga dili ta mag-technicals, okay man nga dili ta mag-usher. Basta mag-usher tag kalag. Basta magsangyaw ta sa kalag. So we are being made as ministers. As my church, if ang ato ang mindset sa pagiging minister, if ang ato ang mindset sa pagiging alagad sa Ginoo, simba lang, servisyo lang sa simbahan, church, malipid kayo ta church. And isa po niya sa nag-review sa ako nga dili lang nagkutaman simba, dili lang nagkutaman sa pag-serve lang, success lang. Si asa abot minister kay muna ilahang ilhanan nga luwas na daw sila, nga muna ilang ilhanan nga maluwas daw sila kanang pagpanangyaw nila, kanang paghatag nila ng mga trucks. Dili nga na church. If you know po ta nga, I was made a minister to pray, na dagkan i-memorize nga prayer ng Katoliko church. Sobra pa sa tuwa. Daghan kay buhat ang kung ingon tayo evangelism, benevolent, panghatag sa mga kabos, samot ang mga Mormons. But then wala ta gitawag para mangingana ang mga butang church, wala ta gitawag para lang manghatag, wala ta gitawag para mangingana. Kapag gitawag ta para isangyaw ang maayong balita, gitawag ta para isangyaw kung usagid ang gospel. Nga ang Ginoo isa lang, nga si Jesucristo Ginoo, nga siya nagpalansang sa cross para sa itong mga sala, nga siya namatay, gilubong, nikayat sa ikatulong adlaw. O kana nga gugma nga iyang ihatag sa tuwa, isip isa ka minister, isip isa ka servant sa Ginoo, dapat ato na siya isang mga church, dili na takutob sa simbahan. Sa Matthew, wala sila gitawag nga, go to the church and multiply. Wala. Go to the world to. Go to the world. Isangyaw ang maayong balita. Analang ka diri sa church para magtapok, para maghiusa sa pag-ampo, para maghiusa sa pagsimba. After na itong simba, manangyaw ta. Dili after na itong simba, uli ta, tulog. One of the misconceptions is isa ka minister, I
I was made a minister according to the gift of grace, which was given by me by working of His power. Church, mahadlok ang buta usahay maglihok. Kaya binatong kita ang maglihok. Kung dili dapat ang mahadlok o magsangya, dili dapat ang mahadlok o maglihok tungod kay ang Holy Spirit magandang maglihok dara sa ato kasing-kasing. Even if usahay, una-una dili mo dyan ako, di kaya ba yun? Pero kaya nato, church. Ayaw una-una nga, dili mo kaya magsangyaw. Ayaw una-una nga, dili na to kaya mahimong panalangin sa uban. Kaya ang Ginoo, I am with you to the very end of the age. Kauban na to ang Ginoo, church. And ikaduha, we are called, a church is called to preach. Nara po tayo lahing misconception na pag-preach, sila bit sa ana, mga seminaryan sa ana, sila pastor ana, ang mga leader sa ana. Church preaching, di lang mag-limited sa pulpit. Preaching and evangelism is dili lang ato buhaton every naatay activity. Mag-evangelista ka naatay goal. Magsangyawi ka namin goal sa life group. Masahe, himo lang natin okasyon ng evangelism. Masahe, himo lang natin okasyon ang pagpanangyaw, ang pag-preach. But then mo na siya, isa sa misconception na to, makasangyaw ka, church, maka-preach ka. Maka-preach ka. Believe this. Maka-preach ka, bisig dili ka seminaryan. Maka-preach ka, bisig dili ka pastor. As long as kabalo ka kung kinsa o kung unsa ang imong gitubuhan. Preaching means sharing. Sharing your faith, sharing your love, sharing kung kinsa ang Ginoo nga imong ginaalagaran. That is preaching. Di kinahanglan palpit. Dili. Pwede ko magwali dahil sa ubos sa palpit. Pwede ko magwali sa kilid. As long as isangyo na ko, as long as naingon na ko kung unsa ang gugma sa Ginoo. That is preaching. To preach God's truth, to preach the blessings of God. Dili na po nato i-preach for me church. Sala, sala, sala. Imperno, imperno, imperno. Dili po. Namoy grasya. Namoy blessings. So, ikaw sala ka, imperno. Dapat sa Ginoo. Dili na po tinana tanan. Dili, ang Ginoo na ay plano na maayon po sa ilahang kinabuhi. Isama sa kamaayo sa plano sa Ginoo sa ato ang kinabuhi. Amen? And ang ikatulo, a church is called to bring light para magdala og kahayag dara sa kalibutan. So if ang church dili na united, if kita ninyo wala na pananghiusa, dili na siya matawag na church nga naghatag og kahayag dara sa mga tao. If wala pananghiusa diri sa simbahan, dili ta isa ka church nga naghatag og kahayag sa ubang tao. Kaya dili ganita makahatag og kahayag dira sa tuwig suon. Kung saan lang ka atong mahatag og kahayag dira sa gawas. To bring life is not occasional or optional. It must be normal thing that we do every day. So mao kini church ang pagdasig sa Ginoo sa tua, ug ang pagdasig ni Apostol Paul dira sa Ephesus, ug I hope and I pray nga himong pagdasig pud sa atua. Noonta may isip palagad sa Ginoo, no? Mahimong ta nato nga maipaila dira sa kalibutan kung kinsa ug kung unsa ang Ginoo nga ato ang ginaalagaran. Dili lang maglimit sa ato ang self, sa atong pamilya, kundi isip isa ka simbahan. Dili pa siguro ta sabay gud ninyo kitang tanan isa ka tawo tong sharean, kundi kitang tanan sabay ta nga magsangyaw, sabay ta nga mamuhat, sabay ta nga magpaambit dira sa grasya sa Ginoo sa mga tao sa tuang palibot. It was said in Ephesians chapter 3 verse 10, nganong kinahanglan gid as church through the church, no, atong basahon diri to bring light for everyone. What is the plan of the mystery hidden for ages in God who created all things, so that
church. Makapunta man din nga through the church. Kisa man din ang gamiton sa Ginoo para masangyaw. Di ba? So kita gyud no through the church. And church wala excuse. Pero kung dili ka part sa church, okay ka, hindi na ka di manangyaw, kung dili ka part sa church. Pero part man ta sa church. So dili lang nato ini siya dili lang nato siya option. Kung dili through the church man pinaagi sa atuwa. So that means kitagaan ta og power, kitagaan ta og duty sa Ginoo. Dili ni sideline. Dili sideline. Duty kinato ni sa Ginoo. Na mahimot ang kahayag dira sa kalibutan as a church. And verse 11, no, this was according to the eternal purpose that He has realized in Christ Jesus our Lord. Eternal purpose. So if we are not sharing the gospel, if dili ta magsangyaw sa pulong sa Ginoo, if wala ta nahimong panalangin dira sa ubang tao, that means wala na to na fulfill ang atong purpose as a church. And we will not expect sa langit miingon ta sa Ginoo, well done, my unfaithful servant. Tipod. Gusto mo kaya ta maingon, well done, my faithful servant. Ang mga well done ni Lord is katong naay nga daan, naay nahuman. Ang imeldan, ang naay mahuman. Pero wala mo ta nahuman, church. So, wala pa tayo well done, ani. Eternal purpose of the church, again, is to glorify God. Usahan kita, daghan kita, sorry, dili na ito masabtan, daghan na kita ginabuhat sa church. Ingon to ang president sa seminary, maestro mo naman siya. Wajib pulos akong simbahan sa una. Na siya. Nahurot ang 200,000, sige outing. Sige picnic, sige samal. Pag human, at the end of the year, pag evaluation na mo, pinay na bautismuhan, wala. Pero nanambok ng mga membro. Kasi sige outing. Church, I hope when I pray, nga dili na siya mahitabo sa atuwa. Nga may itpi nga every activities nga itong buhaton sa church, mag-glorify dira sa Ginoo. And dili mo tumingon, dili gid itong outing bits. Medyo ka po ni uban. Dili po ni ngana. No, we are called na magdasigan sa matag usa, but at the same time, karong dasig naman ta, dasig naman kaya ta. No, karong nadasig na ta, mudasig naman ta sa uban. Amen. As we maintain our purpose eagerly in the Lord, dapat ato siyang panindigan ang atong purpose. So this is an evaluation sa ato karong church. Evaluation po sa ako beats. Sige, wali dra ikaw beats. Ano yung mga beats? This is isa pa. Am I maintaining my purpose eagerly in the Lord? Our purpose to know God and to make Him known. Sama sa gingon ni Brother Art, kung saan na ito pagpaila sa Ginoo, kung kita mismo naglugos ang kaila na sa iya. So, am I ginaila ba na ko ang Ginoo sa matag adlaw? Mas ginaila ba na ko ang Ginoo sa matag adlaw? Naba ko'y eagerness nga inuhon ang Ginoo sa matag adlaw? Kina-fulfill pa na ako ang akong purpose sa matag adlaw? Or pag makahinumdum lang? Or pag maingnan lang ko? Naday pagkukulang ang tanan church. Whether we accept it or not. And when yung nakamaayo sa pulong sa Ginoo, kaya dili ta mag-end sa condemn ba? Makita na ito nga natin kapakyasan, makita na ito nga natin kamalian, pero ang pulong sa Ginoo, bisag mali ka, dili dira human, mali ka pero ang pulong sa Ginoo. We must be a minister preaching to the lost, the love of Christ, and to bring light to the world. Pero naiingon diri ay sa Hebrews chapter 4:16, let us then with confidence draw near
niya dira sa tao dili. Naay power sa Ginoo, naay confidence nga gikan sa Ginoo nga may mutabang sa akoa, nga may mutabang sa imo, nga may mutabang sa atoa para makaya nato ni nga purpose. Wala na Ginoo nga okay ra maga paghuman mo gali church hindi padala ang Holy Spirit. Mo gali gana ang Holy Spirit sa atoa karon para makaya nato. And all we need to do is to draw near. Duol sa Ginoo. May tabang sa Ginoo church. Hindi mo nato makaya ng kita lang. So, evaluation sa ito ngayon, am I becoming a good minister? Nahimo ba ko nga maayo nga niluwas? Maayo nga piniyalan ani nga purpose nga gihatag sa Ginoo? Napakita ba ko og humility, gentleness, and patience? Eager ba ko isip isa ka Kristohanon nga ma-maintain ang unity sa church? Pero moingon ko, okay ra na sila ra na. Ingana ba ko nga niluwas sa Ginoo? Labi ko'y kasing-kasing nga maghiusa dara sa simbahan? O na ko'y kasing-kasing nga para lang sa ako ka? Jesus told His disciples na, if you love me, kung higugma ka mo kanako, tumanan ninyo ang akong mga sugod. And ang love ani diri nga pasabot is that kung nahigugma ka nako, kung nahigugma ka sa kuha, sundon ko nimo. Dili siya ingana church. Kung nahigugma ka kanako, ang mahimong resulta sa imong gugma sa kuha, mao ang imong pagsunod sa kuha. Obedience is not love. Ang pagsunod dili siya gugma. Pwede mo tayo musunod na wala gugma. Pero kung nahigugma ta, musunod yun ta. Musunod yun ta dira sa Ginoo. Being a minister is measured not on how we serve, but on how we share and eagerly keep the unity within the church. Dili siya masukod sa ato ang pag-join sa ministry. Dili siya masukod sa ato ang pag-serve. Dili siya masukod sa ato ang pag-alagad, pagsimba. Dili siya dara masukod. Kung dili masukod ang isa ka Kristohanon dara sa iyang pagpaambit sa gugma sa Ginoo sa katawhan. Ang success sa isa ka church is dili ma-measure sa kadaghanon sa mga membro or sa iyang financial growth. Though isa na siya katimailhan na successful ang church. But then the success of the church is best measured by the faithfulness of its witnesses to Christ in spite of the circumstances around it. Church, masukod ang success sa church dili sa kadaghan sa itong budget, dili ingana, though isa na siya. But the pinakamasukod ang success sa isa ka church kung ang mga membro ba padayon nagkahiusa bisan pa magnahay mga problema. Masukod ang success sa church kung ang mga membro nagpinasigay gihapon bisan nahay mga kaluyahon. Dara ang masukod ang success sa church kay dara man makita noy naaday na implant gyud nagtubok gyud ang pulong sa Ginoo sa ilang kasing-kasing nga bisan naay mga problema nagkahiusa gihapon. Atos kung kanta ganina bisag daghag alang tuson makapahiyom gihapon. Pero dili na siya pahiyom lang church. Dapat pahiyom nga kinasing-kasing ngayon. So let me question ourselves today. Isa ba kita ka church united in Christ? Or are we a troubled church? Troubled church na problema sa simbahan, forgetting its purpose in the Lord. Nagkahiusa pa ba ta? O
nagkadaiya na ta, o nanay hunahuna sa to ang iyahay. I hope and I pray na wala tayo kasing-kasing na mag-iyahay, church, especially karong na times, especially karong na panahon. As a part of the body of the church, no, wala siya ang challenge sa atuwa. As a part of the body of the church, we may have differences and different functions. Nasa Ephesians chapter 4 verse 11, no? Lain-lain function. Naiuban ng apostles, naiuban ng prophets, naiuban ng evangelists, shepherds. But then, isa ang goal ana nga purpose, isa ang goal ana nga pagkalain-lain nato. May mga nag-serve, may mga nanganta, may mga nagtugtog, may mga nag-support. Isa ang purpose ana, isa ang hinungdan nga nang ingana ang purpose nato diriya. To equip the saints, kita, para i-equip na ninyo for the work of ministry. And ang work of ministry, ang first na ministry na to is the ministry of reconciliation. To equip the saints for the work of the ministry and for building up the body of Christ. Lahi-lahi taong functions, church, para mas mudasig ang simbahan, para mas muhugpong ang simbahan. So if na kay mindset karon nga, lahi ko, wala ko tabang, dili, nakakaitabang sa church, nakakaitabang sa iglesia. And kana nga tabang, kana ang kinabuhi nimo, makatabang na siya to equip the saints for the work of ministry, for building up, para mas muhugpong pa ang simbahan. Naaka para muhugpong ang simbahan. Naaka sa simbahan, kay isa ka kagalamitun sa simbahan. Ay una-una, wala kay gamit sa church, dili church. Naakay gamit sa simbahan. Kung kana ang imuhang, yan po sa Ginoo karon, asa kung apart magamit sa church. Asa kung apart makatabang sa church. Asa kung apart, asa akong kinabuhi, ilugar na ko sa simbahan para mas ma-equip, para mas madasig ang simbahan. Again, balik-balik ko na ulit. We are servants of Christ, called to preach and to share the light to the world. Gitawag kita aron maghiusa sa pagpaambil sa gugma sa Ginoo. And my last question is, unsa ang ato ang response ani? Magpabilin ba ta kung asa ta karon? O mangayon ta og tabang sa Ginoo para mas maghiusa ta isip isa ka simbahan, isip isa ka iglesia nga tinawag sa Ginoo, isip isa ka iglesia nga tinawag aron mahimong suga, ang himong hayag para sa kalibutan. It is a question for us. And ang answer ani, makita kung unsa atong response. Dili mo niya, kung dili kung unsa atong response karon na semana, kung sa atong response ugma, o kung sa atong response samtang naglakaw ta o bandra sa tungod na Dios. Kung nagpabilin ba ta, kung asa ta, o kung gigawas ta sa atong comfort zone, para mo paambit sa mga sa Ginoo.